Ngayon ay unang araw ng Hulyo, buwan kung saan nakakaranas tayo ng sunod-sunod o halos araw-araw na malalakas na pag-ulan. Di ba, Andrew? Tama dyan, Jelena. At hindi lang yan. Dahil ang buwan ng Hulyo o July ay buwan kung saan mas pinaigting ng ating gobyerno ang Disaster Preparedness and Response to Disaster Risk Reduction and Management under Republic Act 10121, otherwise known as the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. So, ibig sabihin, isa ito sa pinakamagandang panahon para malaman natin at makapaghanda na rin tayo sa mga disasters na pwede nating ma-encounter sa araw-araw nating pamumuhay. Siyempre. At ngayon, Sebastian, samahan nyo kami sa aming pinakabago at pinaka-napapanahong episode ng Base TV dito lang sa Ang Trending Ngayon. Una sa listahan ng mga disaster na nararanasan dito sa Pilipinas ay ang bagyo. At dahil dyan, naghanap kami ng mga tips na maaaring magamit natin. Isang tiyak at mainam na paghahanda, hindi lamang tayong mga Sebastino, kundi tayong lahat sa pagharap ng ganitong klaseng mga sakuna. Katulad na lamang po ng bagyo. Pagdating sa paghahanda sa iba't ibang kalamidad at disaster kagaya na lamang ng bagyo, ay may tatlong stages ang na-research ang aming grupo. Ito ay ang before, during, at after. At syempre, mainam na bago pa labang dumating ang bagyo, ay sumailalim na tayo sa simple ngunit mahalagang paghahanda upang sa pagdating ng bagyo, alam na natin ang ating dapat gawin. Siyempre, kailangan palagi nating alamin ang lagay ng ating kapaligiran. Kung napira ba tayo sa lugar na kung saan madalas ay bumabaha o hindi naman. Kung ang tirahan natin ay madaling maapektuhan ng baha, mas mabuti nang nakalagay sa mas mataas na lugar ang pinakamamahalaga nating gamit. Gaya na lamang ng birth certificate, documents, titulo ng bahay, at iba pa. Mas maganda rin yung ilagay natin ito sa waterproof na bag o kaya ibalot natin ito sa loob ng plastic. Importante din na alamin natin ang daan at kung saan ang designated evacuation area ng ating community o barangay natin upang nang sa ganon ay mas maging ligtas tayong makarating dito kung sakaling lumakas ang bagyo at tumaas ang baha. Mas mabubuti din kung itrim natin ang malalaking sanga ng puno na kapaligid sa ating tirahan. Maaari kasi itong makapagdulot ng mas malalaking pinsala katulad ng pagkabasag ng salamin ng ating bintana, kasira ng bubong at mas maraming kalat. Isa sa mga pinakamahalagang paghahanda na maaari natin gawin ay ang pagtatabi o pagkakaroon ng imbak na pagkain gaya ng mga delata, biskwit at instant noodles. Malin sa tubig at iba pang survival gears katulad ng flashlight at first aid kit. Mas maganda kung ang mga ito ay nakabalot sa isang waterproof na bag at good for 3 days. Ito kasi ang magsisilbing pantawid gutom at tiyak na makakatulong sa atin once na dumating ang isang malakas na bagyo. Kapag nag-umpisa nang magparamdam ang bagyo, ugaliin ang panonood ng balita sa TV o ang pakikinig ng mga impormasyon sa radyo upang maging updated sa tunay na lagay ng panahon. Para rin malaman at masunod agad ang mga measures na maaaring ibaba ng government at iba pang nasa kinauukulan. Makabubuti kung iiwasan natin ang paggamit ng ating mga cellphones at i-conserve na lamang ang ating mga batteries. Gamitin lamang ito sa mga emergencies. Dahil sa ganitong klaseng panahon ay madalas nararanasan ang brownout o ang pagkawala ng kuryente. Dapat din ay ugaliin natin na i-full charge ang ating mga phone bago pa lamang sumabog ang bagyo. Kung nagkataon naman na tayo ay wala sa bahay, nasa mall man, school o trabaho, iwasan natin yung paggamit ng elevators. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, malimit maranasan ng brownout kapag bagyo. Kaya mas magiging safe kung ipagpapaliban muna natin ang paggamit ng mga ito. Sa pagtatapos ng pananalasa ng bagyo, panatilihing maging alerto sa kapaligiran. Makialam, makibalita, at syempre, manatiling ligtas. And because Philippines is located at Pacific Ring of Fire and near the equator, madalas din tayo makaranas ng bagyo at syempre ng lindol. Kaya naman nandito kaming dalawa ni Andrew upang magbahagi sa inyo ng mga tips na tiyak ay magagamit ng bawat isa sa atin sa mga sakuna katulad ng lindol. Ang pagkakaroon ng lindol ay hindi madaling ma-predict. Kaya isa sa pinakakailangan na paghahanda ay ang pagkakaroon ng effective na earthquake readiness plan at isa na dito ang pagkakaroon ng earthquake drills.
Gaya sa mga paaralan, narapat na may earthquake drill din tayo sa ating mga tahanan. Nakabubuting alamin ang mga maaring exit sa ating mga tirahan, pinakamalapit na open area, at evacuation centers sa ating komunidad. Kapag naramdaman na natin ang lindol, huwag na huwag tayong magpanik. Maaari kasi itong magdulot upang hindi tayo makapag-isip ng tama. Alalahanin natin at gawin ang mga bagay na itinuturo sa atin sa mga earthquake drills gaya ng drop down. Take cover under a desk or table and hold on. Manatili sa loob kung saan tayo ay naabutan ng lindol gaya ng bahay, building ng school o sasakyan. Lumayo sa mabibigat na bagay gaya ng mga furniture o bintana. At kung tayo naman ay nasa labas, mga poste at puno. And never ever go outside until after the shaking stops. Earthquakes are often followed by aftershocks. Ang aftershocks ay maaring seconds, minutes, days, or even weeks matapos ang lindol bago ito maramdaman. Kaya naman ay ugaliin maging alerto pa rin para palaging safe. Mas makabubuti din kung tayo ay makikinig sa mga mas nakakaalam. Matapos ang lindol ay ugaliin na i-check ang mahahalagang gamit sa bahay gaya ng gas at electrical wirings. Kung matuklasan na may damage ang mga ito, ay agad patayin ang switch at i-report ito sa mas nakakaalam. Iwasang magmarunong sa mga ganito kasensitive na bagay upang hindi na mas lalong madagdagan ang mga damage na naidulot ng lindol. Kung malapit ka sa mga coastal areas kagaya na lamang ng Baste, manatiling alerto para sa mga posibilidad na magkaroon ng tsunami. You're right, Yana. Kaya mas makakabuti na pumunta na tayo sa matataas na lugar kung nakakaramdam na tayo ng senyales ng pagkakaroon ng tsunami. At syempre, lagi natin tatandaan, sa kahit na ano pang sakuna pa yan, mapalindol, sunog, or what, wag natin kalilimutan ang magdasal, syempre. Yes, tama. And ilan pa lang yung mga tips na yan para sa maaari pa nating gawin sa mga sakuna bilang mga Sebastino. Sana po ay nakapaghatid sa inyo ng aral ang munting episode na ito na nahatid namin sa inyo. Ako po si Jolina. Kaya, lagi natin tatandaan, ang pagiging handa ay ang susi para maging ready sa kahit na anong sakuna. At ngayon, samahan niyo naman po kami sa sunod naming episode. Sa ngalan ni Kurt at Iana, ako si Andrew, ang nag-iisang Zac Efron ng Baste TV. Grabe siya! Hangal? Guys, follow us on our Facebook page, facebook.com/BasteTV, and please do follow us on Twitter and Instagram at Baste TV Cavite. And this is Ang trending ngayon. ngayon.